Siya ay inabandona dahil sa pagiging hindi kaaya-aya at naging alipin, ngunit iniligtas siya ng Diyos ng kagubatan. Sa nakalipas na 900 taon, pinoprotektahan ni Golem ang kagubatan na ito. Ngunit isang araw, siya ay nagpapatrolya sa kagubatan nang makita niya ang isang nawasak na kariton. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang hindi tao na ice gate sa sahig. Sinuri niya ang loob at nakita niyang wala ng buhay ang ilang bata sa loob ng ilang kulungan. Biglang nagpakita ang isang pusa at hiniling sa kanya na sundan siya. Inakay siya ng pusa patungo sa isang maliit na daloy ng ilog kung saan napansin niya ang isang maliit na batang babae sa loob ng isang maliit na kuweba. Ito ay isang maliit na mahina at walang pagtatanggol na batang babae na may suot na kwelyo ng alipin. Nakatitig si Golem sa kanya, iniisip na ang mga bata ay bihira sa mundong ito, ngunit iba ang nakikita ng bata. Para sa kanya, si Golem ay parang isang uri ng nagniningning na liwanag. At sa sandaling iyon, binigyan niya siya ng napaka-cute at inosente ng ngiti habang tinatawag siyang tatay. Si Golem sa una ay nalilito at sinabi sa kanya na umalis sa kagubatan na ito. Ngunit hindi pa rin pinansin ng babae ang hiling nito at nagpa siya na sundan siya. Kaya umakyat siya sa isang dalesdis na tila imposibleng akyatan niya. Sinubukan niyang sundan siya, ngunit palagi siyang nabibigo sa pag-akyat. Sinamantala ni Golem ang pagkakataong ito na umalis at umupo sa tabi ng isang puno, ngunit sa ilang kadahilanan ay nakaramdam siya ng hindi pagkakaunawaan. Ilang oras siyang nag-iisip kung ano ang tungkulin niyang protektahan ang kagubatan, at hindi niya dapat alagaan ang babae or sino mang tagalabas. Alam niyang bilang isang golem, mabubuhay lang siya nitong taon na ito. Ngunit sa parehong oras, nag-aalala siya na ang batang babae na ito ay maaaring masawi sa gutom, kainin ng isang mandaragit, or mahuli muli. Alam ni Golem na siya ay nakuha lamang dahil ang mga tao ay napakabihira. Naaalala niya na ilang siglo na ang nakalipas, ang mundo ay nahati sa dalawang panig, ang tao at ang hindi tao. Namuhay silang lahat sa kapayapaan hanggang sa nagpa siya ang mga tao na ibunyag ang kanilang kawalang isipan. Nagpa siya silang magtanong, bakit iba ang hitsura ng mga hindi tao? Bakit magkaiba sila ng kakayahan? Bakit parang halimaw sila? Simula noon, sinimulan silang tawagin ng mga tao na halimaw. Sa unang pagkakataon, natutunan ng mga hindi tao kung ano ang pakiramdam ng diskriminasyon. Hindi sila kailanman nagkaroon ng mga problema sa kanilang sarili or nagmamalasakit sa mga pagkakaiba. Kaligayahan at kapayapaan lamang ang alam nila. Ngunit iba ang pakikipagkita sa mga tao. Sila ang pinakamahina at pinakakaawa-awa sa lahat ng lahi, ngunit isa rin ang nakakita sa kanilang sarili bilang mga Diyos. Ang mga tao ay hindi lamang nanghusga at napupuot sa mga ito, naging marahas din sila. Inatake nila sila, pinaslang sila. Sa huli, ang mga hindi tao ay kailangang lumaban. Ang dakilang digmaan, ang digmaang ito ay hindi lamang para wakasan ang lahat ng puot, ito ay upang wakasan ang lahat ng sangkatauhan. Sa huli, ang mga taong nakaligtas ay napilitang tumakbo at magtago. Kung hindi, sila ay huhulihin, aalipinin, tatapusin, or kakainin pa nga ng buhay ng mga hindi tao. Alam niyang isa siya sa iilan lamang na nakaligtas, ngunit ang tungkulin niya ay protektahan ang kagubatan. Bigla siyang nagpakita mula sa mga palumpong at binigyan siya ng isang dalisay at inosenteng ngiti na sinabi na sa wakas ay natagpuan na niya ito. Akala niya ay dapat na niya itong tanggalin, ngunit napagtanto niyang gutom na ito at maaari itong umalis kung pinakain niya ito. Kaya, nagpa siyang bigyan siya ng ilang prutas at tubig, at pasimpleng ngumiti ang babae. Sinubukan niyang maghanap ng mga sagot tungkol sa kanya. Sino siya? Ano ang kanyang pangalan? Nasaan ang kanyang mga magulang? Saan siya patungo? Wala siyang alam tungkol dito at ang alam niya lang ay tatay niya ito. Patuloy niyang sinundan siya sa susunod na ilang araw at nasiyahan si Golem sa kanyang presensya. Dinala niya siya sa isang lawa at binuksan ang kanyang mata para makakuha ng kapangyarihang tanggalin ang kwelyo at kedena ng kanyang pagkaalipin. Pagkatapos ay nagpa siyang manghuli ng isda para sa kanya, ngunit ang panlabas na balat sa kanyang kanang braso ay nahulog. Sa sobrang takot at pag-aalala ng babae ay tumalon siya sa tubig para iligtas ang kanyang balat. Hindi siya marunong lumangoy at nalulunod, ngunit siya ay desperado. Nakita niyang naghihiwalay ang kanyang ama ngunit iniligtas siya ni Golem, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Kulang lang sa emosyon ang mga golem at mayroon lamang silang pakiramdam ng tungkulin sa kagubatan.
Nang maglaon, napagtanto niya na ang kanyang balat ay nahulog dahil ang kanyang oras ay malapit ng matapos. Alam niyang dapat niyang protektahan ang kagubatan, ngunit nagbago ang mga bagay. Nasanay na siya sa wagas at inosenteng ngiti ng babae, pero alam niyang imposibleng mabuhay itong mag-isa sa kagubatan. Kaya, nagpa siya siyang maghanap ng mga tao at ibalik siya sa kanila. Ngunit bago umalis, nagpa siya si Golem na bigyan siya ng pangalan. Napansin ng batang babae ang pusa na nakatagpo sa kanya at nagpa siya si Golem na pangalanan siya pagkatapos nito. Sumali na ang pangalan niya. Pagkatapos ay umalis ang dalawa sa kagubatan at nagsimula ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang natitirang mga tao. Ayaw ni Golem na mahanap ng sino man ang pagkakakilanlan ni Sumali bilang isang tao, kaya ginawa niya itong isang nakahod na balabal na may ilang mga sungay. Nasisiyahan si Sumali sa paglalakbay, ngunit siya ay masyadong aktibo para bantayan ni Golem. Minsan ay nawawala siya sa paningin niya, at kailangan niyang lumingon sa paligid para sa kanya. Sa kabila ng pagiging bata, isa lang siyang makulit at masayahin. Lumapit sila sa isang lungsod kung saan siya lumayo kay Golem para makipaglaro sa iba't ibang hayop at insekto, ngunit nahanap niya siya at pumunta sila sa lungsod na puno ng mga hindi tao. Nakahanap sila ng kafe para makakain si Sumali. Tumanggi siyang kumain dahil bilang Golem, oxygen, tubig, at sikat ng araw lang ang kailangan niya. Ang pagkain doon ay mukhang hindi masarap, ngunit pinilit ni Golem na kumain si Sumali dahil gusto niyang matiyak na kumakain ito upang mabuhay. Ang mga hindi tao doon ay nakikipag-usap kay Golem at nagtatanong tungkol sa lahi ni Sumali. Sinabi sa kanila ni Golem na siya ay mula sa lahi ng Minotaur. Dahil nakasuot siya ng nakahod na balabal na may maliliit na sungay, naniwala sila sa kanya. Nalaman nila na ang dalawa ay nasa isang paglalakbay upang mahanap ang mga tao. Naaalala nila kung paano nila inalis ang mga tao at kung gaano sila kasarap. Ngunit si Sumali ay nakatuon sa kanyang pagkain, at hindi niya ito naririnig. Pagkatapos, bumangon si Golem para makaalis sila ni Sumali at maghanda na magpalipas ng gabi sa bukas. Ngunit ang isa sa mga beast ay nagmumungkahi na kumuha sila ng isang inn dahil ang bukas ay hindi ligtas. Sinubukan ni Golem na tumanggi, ngunit si Sumali ay nasa sabik sa ideya at nakiusap na makakuha sila ng isang inn. Natapos ang pag-book ni Golem ng isang silid, at si Sumali ay may 1 toneladang kasiyahan sa paglalaro sa loob. Iniisip niya kung nagsasaya rin ba si Golem, ngunit ipinaliwanag lang niya na hindi siya nakakaramdam ng emosyon. Pansamantala, napunit ni Sumali ang isa sa mga sungay sa kanyang hood. Kailangang ayusin ito ni Golem, at pinasaya niya siya ng isang kanta. Sa sandaling iyon, narinig ni Golem ang mga yabag na paparating at tinakpan ang bibig ni Sumali. Nakikinig siyang mabuti at mas lumakas pa ang mga yabag bago ito kumupas. Ito ay isang beast na pupunta sa ibang silid. Narinig ni Golem ang pagsara ng pinto ng silid, kaya pinalaya niya si Sumali at Snorlax. Sinimulan siyang taksoy ni Sumali dahil sa takot at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya natatakot dahil wala siyang emosyon. Ngunit hindi maaaring lokohin si Sumali. Naramdaman niya ang pag-igting nito kaya naman hindi niya napigilan. Natutulog si Sumali ngunit nananatiling gising si Golem. Nitong mga nakaraang araw, mas marami na siyang napapansing pagbabago sa kanyang katawan, at ngayon ay nagsimulang pumutok ang kanyang kaliwang braso. Alam niyang wala na siyang maraming oras para mabuhay, ngunit hindi niya maipakita kay Sumali ang anumang pag-aalala. Kinabukasan, siya at si Sumali ay umalis upang lagyang muli ang kanilang mga supply. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Sumali na mamangha sa lahat ng kanyang nakikita. Nakikita rin niya ang ilang beast na mga bata na naglalaro ng magkasama at tinitingnan sila ng may pagtataka. Nanunood din siya ng puppet at juggling show kasama ang mga pamilyang nagtitipon. Napansin niya na ang ilan sa mga bata ay hinahawakan ng kanilang mga magulang. Gusto niyang gawin din iyon sa kanyang tatay, ngunit natatakot siyang magtanong. Umalis sila sa lugar na iyon upang magbenta ng ilang mga gemstones sa isang mangangalakal. Si Golem ay nagsimulang makipag-negotiate, ngunit si Sumali ay naiinip. Nakaupo lang siya at naghihintay na walang ibang gagawin. May nakita siyang pas ang dumaan at nagpas siyang sundan ito habang hindi nakatingin si Golem. Sa wakas ay nakuha ni Golem ang kanyang deal at nagpas siyang umalis, ngunit napagtanto na nawawala si Sumali. Sinusundan niya ang pusa sa buong bayan at sa wakas ay dumaan sa isang maruming eskinita.
Kailangang makaakyat si Golem sa pinakamataas na gusali at gamitin ang kanyang lihim na mata, at ang tulong ng ilang ibon upang mahanap ang kanyang lokasyon. Samantala, pumasok siya sa isang katakot-takot at tahimik na lugar at napapalibutan siya ng ilang buwiter na nagsimulang takutin siya. Gusto niyang sumigaw para kay Golem, ngunit biglang nakarinig ng tawa na mas ikinasindak niya. Ang tawa ay pag-aari ng pusa na biglang sumulpat sa kanyang likuran. Beast din pala ito at ang pasang ito ay isang uri ng manloloko na gustong magtanong tungkol sa kanyang pagsunod sa kanya at pagkawala. Ngunit walang pakialam si Sumali at tinapik lang siya ng labag sa kanyang kalooban. Gayunpaman, naaamoy ng pusa kung gaano siya kasarap. Ang pusa ay naglalagay sa isang katakot-takot na hitsura na parang sasalakayin siya. Natakot si Sumali, ngunit dumating kaagad si Golem at sinundo siya. Binuksan niya ang kanyang mata at tinakat ang pusa na tumakbo palayo. Napakasaya ni Sumali na makita si Golem, ngunit nahihirapan siyang ipahayag ang anumang uri ng damdamin. Hindi nagtagal ay umalis sila sa lungsod at nakipag-usap si Golem kay Sumali tungkol sa insidente ng pusa. Sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanya na kailangan niyang maging mas maingat dahil maaaring malaman ng iba ang kanyang pagiging tao. Nagawa niyang isave ang paghahanap sa kanya sa oras, ngunit maaaring magiba ang mga bagay sa susunod. Gusto niyang malaman kung paano niya ito nahanap, ngunit ipinaliwanag lang niya na alam niya kung paano siya kikilos. Hindi niya naiintindihan or nagpapakita ng mga emosyon, ngunit maaari niyang pag-aralan at maunawaan ang mga pattern. Sa kanyang kaso, si Sumali ay isang bata lamang natatakbo ng hindi nag-iisip kung may pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Kaya, dumating siya na may dalang solusyon at gusto niyang hawakan nito ang kanyang kamay. Nakita niya na ginagawa din ito ng ibang mga beast sa bayan. Kaya, sa palagay niya ay maaaring gumana ito. Nabigla si Sumali dahil ito ang gusto niyang gawin, ngunit sa parehong oras, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang kaligayahan. Nakahawak siya sa daliri nito at nakakaramdam ng tunay na pamilya at ginhawa. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang isang paru-paro at sinubukang habulin ito, na pinipilit si Golem na hilahin siya pabalik, na nagpapatunay sa kanyang punto. Masaya si Sumali na nahawakan niya ang kamay ng kanyang tatay, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang mga araw, nag-aalala si Golem dahil lumalala ang kanyang mga bitek. Bagamat hindi niya ito nararamdaman, nag-aalala siya na mauubusan na siya ng oras. Sa umaga, nagpasya siyang turuan si Sumali kung paano mabuhay at ipakita sa kanya kung paano magsimula ng apoy gamit ang mga bato. Iminumungkahi niya na maghanap sila ng ilang mga halamang gamot upang idagdag sa pagkain upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa kaligtasan, at nangunguna si Sumali. Habang naglalakad sila palayo, isang beast ang nakatingin sa kanila mula sa likod ng mga palumpong. Pagkabalik, umupo sila at nasiyahan si Sumali sa kanyang pagkain. Sa sandaling iyon, nagpakita ang dalawang may sungay na kuneho at nakikipaglaro sa kanila si Sumali. Kinakain ng isa sa mga kuneho ang kanyang pagkain at hinabol niya ito. Binalaan siya ni Golem na huwag tumakbo sa paligid dahil hindi pantay ang lupa at agad siyang natamba at nasugatan ang kanyang tuhod. Sinubukan ni Golem na panasan ang kanyang sugat, ngunit hulaan mo. Ubos na lahat ng gamot nila. Si Sumali ay nasa matinding sakit at pag-iyak, kaya hindi alam ni Golem kung ano ang gagawin. Biglang nagpakita ang beast mula sa likod ng mga palumpong na parang isang nagbebenta ng gamot na dumadaan sa lugar. Isa itong dwarf oni na nagngangalang Shizano, at tinutulungan niya si Sumali dahil siya ay isang manggagamot. Ngunit gusto pa rin niyang suriin ng maayos ang sugat at imbitahan sila sa kanyang bahay, lalo na't gusto rin niyang suriin ang katawan ng isang golem. Tinanggap ni Golem ang kasunduan at nagtungo sa bahay ni Shizano kung saan binalutan niya ang sugat ni Sumali. Samantala, ang kanyang assistant, si Yabishiro, ay gumagawa ng mga cake at cookies. Habang kumakain sila, hiniling ni Golem kay Shizano na turuan siyang gumawa ng mga gamot kapag siya ay may mga emergency. Sumang-ayon si Shizano, ngunit humiling ng isang piraso ng kanyang balat bilang kapalit. Gusto niyang pag-aralan ito bilang bahagi ng kanyang medicinal research. Nagulat si Sumali nang marinig ang kahilingang ito, at mabilis na sinabi ni Shizano na nagbibiro siya, ngunit inalis ni Golem ang isang piraso ng kanyang balat at inaalok ito sa kanya. Nag-aalala si Sumali na maaaring may sakit si Golem, ngunit ayaw niyang mag-alala ito.
Pagkatapos ng lahat, hindi nakakaramdam ng sakit si Golem. Habang tinuturuan ni Shizano si Golem kung paano gumawa ng gamot, tinutulungan ni Sumali si Yabishiro na mag-ayos ng bahay at maglaba. Kapag tapos na sila sa pagsasabit ng ilang mga kumot, humihingi ng karagdagang trabaho si Sumali. Gusto ni Yabishiro na magpahinga siya at maglaro ng kaunti, ngunit tumanggi siya dahil gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang. Maraming ginagawa si Golem para sa kanya, at sa tingin niya ay tinitiis nito ang maraming sakit dahil sa kanya, kaya gusto rin niyang magtrabaho ng husto tulad niya. Binibigyan siya ni Yabishiro ng mas maraming trabaho at masaya siyang gawin ito. Natutunan ni Golem sa kabilang panig ang gamot at tinanong siya ni Shizano kung bakit gusto pa rin niyang matuto. Sinabi niya na ito ay magiging mas mahusay, ngunit alam ni Shizano na may higit pa dito. Itinuro niya na si Golem ay may mga patong-patong na damit sa kanya kaysa sa karaniwan at nakasuot ng bota. Kaya, hula niya na sinusubukan ni Golem na maantala ang kanyang balat mula sa mas mabilis na pag-crack at iyon ay nagpapasama sa kanya dahil humingi siya ng isang piraso nito kanina. Ngunit sa sandaling iyon, isiniwalat ni Golem na si Shizano ay gumagawa ng parehong ekspresyon tulad ng ginawa ni Sumali noong nasaktan niya ang kanyang tuhod. Ibinunyag niya na hindi niya alam kung ano ito or kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Itinuro niya ang kanyang katawan at sinabing ang bahaging iyon ay nagiging masikip at nabalisa. Dahil doon, ayaw niyang makita muli ang ekspresyong iyon sa mukha ni Sumali. Kaya naman gusto niyang gumawa ng gamot para hindi na makaramdam ng sakit si Sumali. Humajijek si Shizano at sinabi sa kanya na dumanas siya ng kaunting heartbreak. Naiinis si Golem dahil alam niyang imposible iyon. Walang emosyon or puso ang kanyang lahi at imposibleng makaramdam ng heartbreak. Nanatili ang dalawa kasama si Shizano hanggang sa gabi at si Sumali ay nakatulog. Nang maglaon, nalaman ni Shizano na hinahanap ni Golem ang mga magulang ni Sumali upang maibalik niya ito sa kanila, ngunit hindi niya alam kung nasaan sila. Naisip ni Yabishiro na dapat siyang maghintay hanggang sa tumanda ng kaunti si Sumali, ngunit ipinakita sa kanila ni Golem na ang kanyang katawan ay nasa Syra. Mahigit 1 taon na lang ang kanyang ikabubuhay at kailangang ibalik si Sumali sa kanyang mga magulang bago matapos ang kanyang oras. Hindi alam ni Sumali ang alinman sa mga ito at ayaw ni Golem na sabihin sa kanya dahil masaya siya sa tabi niya. Kinabukasan, umalis ang dalawa na may dalang supply ng gamot at pagkain para kay Sumali. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakbay, sinubukan ni na Golem at Sumali na maghanap ng mga tao sa isang lungsod na tinatawag na Anthole, na mukhang isang kolonya ng langgam. Ayaw niyang tumakas si Sumali, kaya ibinunyag niya na hinding-hindi niya ito mahahanap kung aalis man ito sa tabi niya. Takot na takot si Sumali kaya agad siyang kumapit kay Golem para hindi siya mawala. Saglit silang gumala hanggang sa huminto sila sa isang mangangalakal para magtinda ng ilang halamang gamot. Tumitingin-tingin si Sumali sa paligid at nakitang malalim ang lunsod sa lupa. Gusto niyang mag-explore, ngunit may nagpakita na parang lobo na beast at pinagalitan siya para makalayo. Natakot siya at tumakbo pabalik kay Golem. Si Golem naman ay walang sapat na pera mula sa sel na ito. Sa katunayan, may pera lang siya para sa isang pagkain. At hulaan mo, si Sumali ay sobrang nagugutom tulad ngayon. Kaya, dapat silang maglakad-lakad hanggang sa makakita sila ng lugar na makakainan ni Sumali. Nakahanap sila ng isang restaurant kung saan ang may-ari na si Kalia at ang kanyang anak na si Kilua ay lubhang nangangailangan ng tulong. Kulang sila ng staff at ayaw tumulong ni Kilua dahil gusto niyang maging influencer. Napagtanto ni Golem na ito na ang kanyang pagkakataon at agad na sinabi ang kanyang CV, na hindi naman talaga kailangan dahil kukuha sila ng sinuman. Oo, kahit sino, kahit isang walang silbing tulad nila. Habang nagtatrabaho siya, nakikipaglaro at gumuguhit si Sumali kasama si Kilua. Pinapanood sila ni Golem na naglalaro, nakikita kung paano sila nakagawa ng isang bond. Mamaya, napuno ang lugar. Dinadalhan ni Golem ang ilang mga customer ng kanilang pagkain at tinatakot sila sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mata upang basahin ang nutritional content ng pagkain, at pinagsabihan siya ni Kalia. Malungkot na sumang-ayon si Sumali, ngunit hindi maintindihan ni Kilua kung bakit nagkakaganito si Golem. Sa paglipas ng araw, hindi na nagsasaya at masama ang pakiramdam ni Sumali, ngunit lumalala ito. Sa gabi, nagsisimula siyang makaramdam na siya ay isang pasanin.
Si Golem ay nagbibilang lamang ng kanyang pera na hindi kailanman sapat at hindi binibigyang pansin siya. Para bang may pakialam lang siyang ibalik siya sa mga tao at hindi na siya muling makikita. At kinabukasan ay nag-focus na naman siya sa trabaho. Hiniling ni Kalia kina Killua at Sumali na kunin ang isang package para sa kanya. Ngunit tumanggi si Golem na paalisin si Sumali sa kanyang site. Nagtalo si Killua na paprotektahan niya siya dahil naiinis siya kay Golem dahil sa pagiging mahigpit. Pinag-isipan ito ni Golem sa loob ng ilang oras at nauwi sa pagsang-ayon, ngunit gusto niyang bumalik si Sumali bago ang gabi. Bahagyang natuwa si Sumali dito at umalis sila ni Killua sa kainan. Tinanong ni Kalia kung may nagawa siyang mali sa pamamagitan ng paghiling kay Sumali na lumabas at sinabi ni Golem na hindi. Siya lang at Sumali ang magkasama sa buong paglalakbay nila kaya gusto niya itong protektahan ngayon. Gayunpaman, ginawa niya ang kanyang pinakaunang kaibigan at ayaw nitong alisin iyon sa kanya. Nakuha ni na Sumali at Killua ang package at kumuha din ng ilang merienda. Habang kumakain sila, biglang umiyak si Sumali. Nag-aalala siya na gusto siyang iwan ni Golem, kaya naman tila nagmamadali siyang tapusin ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming pera. Hindi niya gusto iyon at gusto niyang makasama siya magpakailanman, kahit na matapos ang paglalakbay. Nakuha ni Killua ang ideya na makahanap ng isang mystical na yasm na bulaklak, na ayon sa mga alamat, maaari itong magbigay ng mga kahilingan. Ang bulaklak na iyon ay lumalaki sa ilalim ng lungsod, at kung maaari mo itong palakihin ng buhay, maaari itong magbigay sa iyo ng isang kahilingan. Naging masaya si Sumali at niyakap siya sa tuwa. Sa malapit, ang lobo na beast mula noong isang araw ay nakikinig sa kanila. Ang pangunahing problema ay ang mga bata ay hindi dapat pumunta sa ilalim ng lupa nang walang anumang pangangasiwa ng may sapat na gulang. Hindi nila pinapansin ang mga detalyeng iyon at pumunta pa rin. Iba ang lugar sa ilalim doon sa nasa ibabaw at kumikinang ang mga spore ng kabute para lumiwanag ang lugar. Sila ang parehong mga ilaw na nakita ni Sumali noong isang araw. Napakaraming beast na nilalang ang naninirahan doon at ang ilan sa mga ito ay malalaki at nakakatakot. Nakarating ang dalawang bata sa isang ilog at tinanong ni Killua si Sumali kung ano ang relasyon nila ni Golem dahil magkaiba sila sa isa't isa. Sinabi ni Sumali na si Golem ang kanyang tatay dahil siya ay kumikilos bilang isa sa kanya. Tinutulungan niya itong matulog sa gabi at hinawakan ang kamay nito para hindi ito mawala. Ibig sabihin tatay niya siya at walang ibang mahalaga. Tinanggap ni Killua ang sagot nito kahit na parang hindi siya naniniwala. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang kayag ng mga mabituing butterflies na kumakain sa pollen ng mga bulaklak ng yasm. Kailangan nilang sundin ang mga ito upang mahanap ang mga bulaklak. Agad na bumangon si Sumali at sinundan sila at sinundan siya ni Killua. Tumakbo sila hanggang sa huli nilang makita ang mga bulaklak at hinahanap ni Sumali ang pinakamalaking dadalhin. Nahanap niya ito at mabilis na sinubukang bunutin ito habang hinihiling na manatili siya kay Golem magpakailanman. Sa sandaling mabunot niya ito, isang napakalaking kabute na malapit sa kanya ang biglang nagmulat ng maraming mata nito, na tinakot siya. Siya ay nanlamig sa takot at nalilito, ngunit ang kabute ay biglang na-atake sa mata gamit ang isang palaso. Mabilis itong tumalon at tumakas mula roon. Ito ay inatake ng wolf beast na sumusunod sa mga bata. Natakot si Sumali sa kanya at naalala si Golem, na nag-aalala rin, nang makitang hindi pa siya bumabalik, kahit papalubog na ang araw. Medyo ginulo pa niya ang trabaho niya dahil dito. Sinabihan siya ng asawa ni Kalia na manalig sa mga bata, sa paniniwalang babalik sila sa lalong madaling panahon. Bumalik sa ilalim ng lupa, niyakap ni Killua ang lobo na beast habang tinatawag siyang Master Morika. Si Sumali ay natatakot sa kanya at nagtatago sa likod ng isang bato. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Killua na cool si Morika. Bahagi siya ng isang organisasyon na nangangasiwa sa underground area. Ini-escort nila ang sinumang gustong pumasok at hindi pinapayagan ang mga bata. Ang bulaklak na kinuha ni Sumali ay nagsimulang malanta, at siya ay nalulungkot na hindi niya magagawa ang kanyang hiling. Ito ay dahil ang mga bulaklak ay kumakain ng katas ng mga puno ng Tsukimi upang mabuhay. Ang mga nagpapakain sa maliliit na puno ay mas mabilis na nasasawi. Iminungkahi ni Killua na maghanap sila ng isang malaking puno ng Tsukimi na magkakaroon ng mga bulaklak na tatagal, ngunit hindi sila pinapayagan ni Morika.
Masyadong delikado ang daan patungo sa punong iyon at sinabi niya sa kanila na umakyat sa ibabaw sa halip, ngunit tumanggi si Sumali. Gusto niyang makahanap ng bulaklak kahit anong mangyari. Hindi mahalaga kung maiwan siya at susubukan niyang hanapin ang daan pabalik. Napagtanto ni Morika ang kanyang desperasyon at nagpa siya na ipakita sa kanya ang paraan kahit na ito ay masyadong mapanganib. Nagsimula na silang maglakad at napakahaba ng daan. Umaakyat baba ito na may makikitid na tulay, matarik na burol, at mga gumagapang na espasyo. Dumaan sila sa isang ilog na ikinatakot ni Killua na tumalon at narating nila ang kanilang destinasyon na matatagpuan ilang metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Tumalon muna sina Sumali at Killua at nakita ang puno ng Tsukyami. Ang mga bulaklak doon ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa mga nasa itaas. Kinuha ni Sumali ang isa at pagkatapos ay nagpakita ang isang malaking butiki. Dumating ito sa pagitan nina Sumali, Killua, at Morika na tumalon din pababa. Gusto itong atakihin ni Morika ngunit natakot siya na malagay sa panganib ang mga bata. Humarap si Killua para lang takutin ito at si Sumali ay bumangon para ipaliwanag ang sitwasyon. Nagpapakita ang mga sanggol ng butiki sa kawan nito at nakikipag-usap sa kanilang mga magulang. Ito ay humahantong sa pag-alis ng butiki nang walang ginagawa, na tila naiintindihan ang problema. Tumakbo si Morika upang suriin ang mga bata at tinanong ni Sumali kung bakit lumabas ang butiki. Ipinaliwanag niya na ang mga butiki ay ang tagapag-alaga ng mga bulaklak at dahil hinayaan siya nito, maaaring pagbigyan ang kanyang hiling na mapasaya siya. Maya-maya, ibinalik niya ang mga ito sa kainan at agad na ipinakita ni Sumali ang bulaklak kay Golem. Gayunpaman, hindi humanga si Golem dahil nilabag niya ang panuntunang bumalik bago sumapit ang gabi. Gusto niyang malaman kung bakit, at siya ay nababalisa, sinusubukang ipaliwanag. Ngunit bago niya magawa, sinabi sa kanya ni Golem na kung ipagpapatuloy niya ito, hindi na siya makakasama sa paglalakbay. Si Sumali ay nabalisa at tumakbo sa itaas pagkatapos ihulog ang bulaklak sa sahig. Sinubukan ni Killua na suriin siya, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa sinuman. Sinubukan ni Kalia na sabihin kay Golem na pakinggan si Sumali dahil maaaring may magandang dahilan siya, ngunit tumanggi si Golem dahil nabigo siyang sumunod sa mga utos nito. Sinabi sa kanya ni Morika na sinusubukan ni Sumali na matupad ang isang hiling sa pamamagitan ng paghahanap para sa bulaklak dahil gusto niyang manatili sa Golem magpakailanman. Ito ay isang pamahiin bagaman, kaya hindi naniniwala si Golem dito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Morika na ginawa ni Sumali kung kaya't desperado siyang makamit ito. Si Golem bilang kanyang magulang ay hindi dapat magtanim ng takot sa kanya para doon. Inilagay niya ang bulaklak sa tabi ni Golem at umalis. Tumingin si Golem sa bulaklak, na unti-unting nalalanta. Samantala, si Killua ay nasa labas pa rin ng pinto ng kwarto ni Sumali. Nagpa siya siyang papasukin ang sarili at nakita niyang nakalugmok ito sa sahig dahil sa mataas na lagnat. Tinawag niya ang mga matatanda at mabilis nilang tiningnan siya. Sa kasamaang palad, walang gamot si Kalia para sa ibang lahi maliban sa kanya, kaya pagkain lang ang iniaalok niya para maibsan ang lagnat. Bumangon si Sumali para kumain, ngunit hindi nakakaramdam ng gutom. Pinipilit siya ni Golem na kumain, at iniluwan niya ang pagkain dahil sobrang sakit ang nararamdaman niya. Umiiyak siya, dahilan para bumangon si Golem at tumakbo para maghanap ng gamot. Gabi na, pero wala siyang pakialam at may gusto lang siyang mahanap. Habang tumatakbo siya, iniisip niya ang lahat ng bagay na maaaring nag-ambag sa mahinang kalusugan ni Sumali. Hindi niya naisip na baka magkasakit siya dahil sa lahat ng ito. Nakahanap siya ng isang apothecary kung saan bumili siya ng isang mamahaling gamot para sa iba't ibang lahi upang maiwasang ibunyag na may kasama siyang tao. Bumalik siya at ipinakain ang gamot kay Sumali. Nakatulog siya at darating si Kalia para tingnan siya mamaya. Sinabi sa kanya ni Golem na siya ay mas mahusay, at sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong nakatuon sa bilis ng kanilang paglalakbay na hindi niya napansin ang mga pagbabago kay Sumali. Humingi siya ng tawad sa ginawa niyang gulo kay Kalia, ngunit hindi siya sinisisi ni Kalia dahil walang perpektong magulang. Nagkakamali rin si Kalia at hinahayaan niya ang galit niya. Gayunpaman, palagi niyang kinukuha si Killua sa kanyang mga bisig at humihingi ng paumanhin upang pareho silang umunlad. Ganyan gumagana ang relasyon ng magulang sa anak. Nagising si Sumali at hinawakan ang kamay ni Golem.
Sinabi sa kanya ni Golem na kung naramdaman niyang may bumabagabag sa kanya or nakaramdam siya ng pagod, dapat niyang sabihin sa kanya at sumasang-ayon si Sumali. Kinabukasan, nagising siya na wala na ang lagnat niya. Sinabi sa kanya ni Golem na nagpa siya siyang magtrabaho sa kainan ng kaunti pa. Kailangan nila ng mas maraming pera dahil kailangan nilang gastusin ang mayroon sila sa gamot. Masama ang pakiramdam ni Sumali at sinisisi ang sarili. Ngunit sinabi ni Golem sa kanya na ang pera ay palaging mapapalitan at siya gayunpaman ay hindi mapapalitan. Wala siyang pakialam sa pera na pambili ng gamot dahil siya ang pinakamahalaga sa kanya. Naging emosyonal si Sumali at niyakap si Golem. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi pagbabalik sa oras noong nakaraang gabi at sa pag-aalala sa kanya kung minsan. Humihingi din ng tawad si Golem, na tinatakot siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mananatili siya sa kanya magpakailanman, kahit na matapos ang kanilang paglalakbay. Nangako si Golem sa kanya na gagawin niya at mukhang gumana naman ang bulaklak kahit papaano. Nang maglaon, bago buksan ni Golem ang kainan, pumunta siya upang makipagkita kay Morika malapit sa isang madilim na eskinita. Inihayag ni Morika na alam niya na si Golem ay nasa dulo na ng kanyang buhay dahil nakakita na siya ng isang Golem na katulad niya noon. Hindi ito itinanggi ni Golem at sinabi sa kanya ni Morika na umaasa siyang hindi niya ipagkanulo si Sumali na nagnanais na makasama siya magpakailanman. Ngunit walang magagawa si Golem tungkol doon. Kakailanganin niyang ipagkanulo si Sumali sa pagtatapos ng kanyang buhay. Dumating ang oras ng pag-alis ni na Sumali at Golem at nagpaalam sila sa kanilang mga kaibigan. Nalulungkot si Killua na makita silang umalis, ngunit nangako si Sumali na bibisitahin siya balang araw dahil palagi niyang makakasama si Golem. Nakatayo sa malapit si Morika na nagpapaalala kay Golem sa dati nilang pag-uusap. Pagkatapos umalis ni na Sumali at Golem sakay ng isang bagon, nakarating sila sa disyerto ng Asuna at huminto sa isang waypoint village na matatagpuan sa isang crater ng bulkan kung saan pinapawi ni Sumali ang kanyang uhaw. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan ang isang lalaki ay casual na nagbibigay kay Golem ng isang shot ng alak at umalis. Ipinaliwanag ng isang manggagawa doon na ito ay isang tradisyon na nagsimula bago pa naitatag ang nayon. Sinimulan ito ng isang grupo ng mga manlalakbay na nagsalo ng alak nang magpahinga sila doon. Pagkatapos ay nakalabas sila ng disyerto ng ligtas, na nagudyok sa mas maraming manlalakbay na magbahagi ng mga inumin sa panalangin upang makatawid sa disyerto ng ligtas. Iyon ay dahil ang disyerto ay napakalaki at may maraming sandstorm, na ang ilan ay mga buhawi. Nais ng bawat manlalakbay na makalabas ng buhay, na maaaring hindi malamang. Ang shot ay isang alak na gawa sa mais, at gumagawa din sila ng ice cream mula sa mais. Si Golem ay maaaring magkaroon ng shot habang si Sumali ay may ice cream. Umorder din ng ice cream ang isa pang customer, pero isa na lang pala ang natitira. Gusto ito ni Sumali dahil sa tingin niya ay kinokopya siya ng customer, isang bird girl beast na nagngangalang Yoriza. Naiinis si Yoriza dahil gusto rin niya ito at nag-away sila ni Sumali dahil dito. Lumapit si Yoriza kay Sumali upang kurutin ang kanyang mga pisngi at napagtanto na amoy tao si Sumali. Ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, dumating ang kanyang kasamang si Hichura upang humingi ng tawad sa ngalan niya para sa kanyang inasal. Natapos silang lahat na nakaupo at narinig ni Hichura mula kay Golem ang tungkol sa kanilang paglalakbay. Ibinahagi ni Sumali ang ice cream kay Yoriza, ngunit nawala ng gana si Yoriza dahil sa kanyang natuklasan. Ibinigay niya kay Sumali ang kanyang ice cream at masayang tinanggap ito ni Sumali. Pagkatapos ay mas pinag-uusapan nila ang kalusugan ni Hichura. Siya ay nasa isang paglalakbay upang makahanap ng lunas para sa kanyang sakit, at sinusuportahan siya ni Yoriza dahil hindi ito magiging ligtas para sa kanya na maglakbay ng mag-isa. Sinabi sa kanila ni Golem na siya at si Sumali ay naghahanap ng mga tao dahil pinag-aaralan niya ang mga ito para sa mga layunin ng pananaliksik. Inalok ni Yoriza sina Sumali at Golem na sabay na tumawid sa disyerto dahil mayroon silang bagon at maraming paninda na kailangan nila ng tulong. Sa una ay nag-aalangan si Hichura, ngunit sumang-ayon sa ideya ni Yoriza. Mamaya, sila ay pumunta sa kani-kanilang mga paraan para sa gabi. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yoriza kay Hichura na ang amoy ni Sumali ay katulad niya. Ang karagdagang pagbubunyag na si Hichura ay isang tao at disguised din bilang isang beast.
Tinanggal niya ang maskara nito para ipakita ang mukha nito gamit ang isang mata at tainga na puno ng balahibo mula sa loob. May gusto siyang gawin kay Sumali kaya naman inalok niya sila ni Golem na sumabay. Plano niyang tambangan sila kapag nakalabas na sila sa disyerto. Sinubukan ni Hichura na magprotesta ngunit nagsimula siyang umubo ng dugo. Pinaalalahanan siya ni Yoreza na nauubusan na sila ng oras at dapat itong gawin para mailigtas siya. Kinabukasan, umalis silang lahat pagkatapos tumulong si Golem sa pagkarga ng kanilang mga supply sa bagon. Natutuwa si Sumali na malamig ang bagon dahil sa simoy ng hangin, hindi tulad noong huling panahon na sobrang init. Sobrang saya niya at nagtatanong ng maraming tanong kay Yoreza tungkol sa lahat ng nakikita niya, ngunit si Yoreza ay naiirita sa kanya. Bigla silang nakakita ng paparating na mga buhawi habang nagsisimula ang bagyo. Agad silang tinamaan ng sandstorm, ngunit ang bagon ay nananatili sa mga gulong nito, bagaman ito ay nanginginig ng husto. Muntik nang malaglag si Sumali, ngunit hinawakan siya ni Yoreza sa kamay, sinabing kailangan nila siyang buhay. Napangiti si Sumali, iniisip na may gusto si Yoreza sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaharap sila ng isang sand shark, at si Hichura ay nakakuha ng sandata mula kay Yoreza at inatake ito. Nahulog ito sa buhangin, at nagawa nilang makalayo bago ito makabawi at makabalik. Sa kabutihang palad, dumaan ang sandstorm, ngunit natigil sila sa buhangin at kailangang itulak ang bagon upang mailabas ito. Pagkatapos ay nagpapahinga sila sandali at gumawa ng pagkain ng cactus. Kalaunan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at naghanap ng kuweba upang magpalipas ng gabi. Habang inaayos ni Golem at Hichura ang tent, sumama si Sumali kay Yoreza para kunin ang mga pinagmumulan ng ilaw. May mga maliliit na hola na ginagamit nila upang bitagin ang mga langaw sa sulo at gamitin ang mga ito bilang mga ilaw. Tinanong ni Yoreza si Sumali kung ano siya kay Golem dahil hindi siya maaaring maging tunay niyang ama. Hindi ito naiintindihan ni Sumali at ang alam lang niya ay si Golem ang kanyang tatay, yun lang. Tinanong niya si Yoreza kung nasaan ang kanyang ama, at ipinaliwanag ni Yoreza kung paano walang mga ama ang kanyang lahi. May mga nanay lang sila. Kahit na ang kanyang sariling ina ay Aitolyana at nasawi noong siya ay bata pa, kaya hindi niya ito naaalala. Si Hichura lang ang nakakasama niya sa buong buhay niya at para siyang tatay niya at mahal siya nito. Iniisip ni Sumali na magkapareho sila dahil pareho nilang mahal ang kanilang mga ama. Nakaramdam ng kakaiba si Yoreza tungkol dito at hiniling sa kanya na tumuon sa paghuli sa mga torch flies. Masama ang pakiramdam niya sa pinaplano niyang gawin kay Sumali, ngunit kailangan niyang gawin ito para mailigtas si Hichura. Samantala, tinanong ni Golem si Hichura kung narinig niya ang tungkol sa mga tao na nakita sa disyerto. Sinabi niya na hindi at nagtanong kung bakit hinahanap sila ni Golem at kung ito ay may kinalaman kay Sumali. Sagot ni Golem na mahirap ipaliwanag. Bumalik sina Sumali at Yoreza at sinubukan ni Hichura na lihim na sabihin kay Yoreza ang tungkol sa pagbabago ng isip nito sa kanyang plano, ngunit ayaw niyang mag-alala siya tungkol dito. Inaanyayahan niya si Sumali na kumuha ng tubig mula sa batis at sinenyasan si Hichura na magsisimula na siya sa plano. Habang pauwi, sinunggaban ni Yoreza si Sumali, at inamin ni Hichura kay Golem na alam niyang tao si Sumali. Ibinunyag din niya na tao rin siya, at gusto niyang tulungan siya ni Golem na pigilan si Yoreza sa pananakit kay Sumali para iligtas siya. Nagsimulang matakot si Sumali kay Yoreza at sa wakas ay sinabi sa kanya ni Yoreza na tatapusin niya siya at gagamitin ang kanyang dugo para iligtas si Hichura. Tumungo sina Golem at Hichura sa direksyon ng batis habang ipinapaliwanag ni Hichura ang nangyari. Habang naghahanap ng lunas, nakatagpo sila ni Yoreza ng isang manghuhula na nagsabi sa kanya na kailangan niya ng bagong dugo upang linisin ang kanyang nasirang dugo. Naniniwala si Yoreza na ang dugo ni Sumali ang gagawa ng paraan. Samantala, sumisigaw si Sumali nang marinig ang plano ni Yoreza, na masakit sa tenga ni Yoreza dahil napakatalas ng kanyang pandinig. Tumakas siya, ngunit naabutan siya ni Yoreza dahil kaya niyang lumipad. Hinawakan niya siya at si Sumali ay nagpupumilit na makawala. Hindi sinasadyang nahulog siya sa tubig sa ibaba habang ito ay nagpupumilit na lumangoy. Masama ang pakiramdam ni Yoreza at mabilis na tumalon sa tubig para iligtas siya. Pagkatapos nilang maupo at magpahinga habang nanginginig sa lamig si Sumali, tinakpan siya ni Yoreza ng kanyang pakpak at pinagsisihan ang kanyang mga ginawa.
Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Sumali at ipinaliwanag kung bakit gusto niya itong tapusin. Desperado siyang iligtas si Hichura, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil wala siyang kakilala na gumagawa ng gamot para sa mga tao. Dumating sina Golem at Hichura at sumugod kay Sumali sa una. Tumitig si Golem kay Yoriza, na mukhang nagsisisi. Nang mapagtanto ni Sumali na maaaring nalaman ni Golem ang mga intensyon ni Yoriza, pumasok siya sa pagitan nila. Ipinaliwanag niya kung paano siya iniligtas ni Yoriza, sinusubukang kumbansihin si Golem na pabayaan ito. Naiintindihan ni Golem at sinabihan siyang patuyuan ang kanyang buhok bago siya siponin. Lumapit si Hichura kay Yoriza na umiiyak dahil hindi niya natupad ang kanyang plano kahit na gusto niyang tulungan ito at makasama habang buhay. Nang maglaon, natutulog sina Sumali at Yoriza habang nakaupo sa paligid ng apoy sina Golem at Hichura. Humingi ulit ng tawad si Yoriza kay Sumali at pinatawad niya ito dahil magkaibigan na sila ngayon. Sinabi ni Golem kay Hichura na hindi niya kokomprontahin si Yoriza tungkol sa ginawa nito dahil naiintindihan niya na kahit sino ay gagawin din ito para sa kanilang pamilya. Hindi naniniwala si Hichura na karapat-dapat siyang tawaging pamilya ni Yoriza dahil matagal na niyang kinain ang kanyang ina. Nangyari ito noong si Hichura ay naninirahan pa sa isang nayon ng tao kung saan natagpuan at inatake sila ng mga beast. Siya, ang kanyang asawa, at anak na babae ay nagawang magtago sa isang kuweba sa loob ng maraming araw habang ang lahat ay pinaslang. Maya-maya, lumabas siya ng kuweba para maghanap ng makakain at nakita niya ang ina ni Yoriza. Dahil sa takot at galit, inatake at tinapos niya ito bago dinala sa kanyang pamilya upang kumain at tanggihan ang sangkatauhan. Naniniwala siya na ito ay gagawing mga beast din sila, na sa wakas ay magliligtas sa kanila mula sa pagdurusa. Sa kasamaang palad, ito ay nagpasakit lamang sa kanila nang magsimulang tumubo ang mga balahibo mula sa kanilang balat, mata, tainga, at bibig. Nasawi ang asawa at anak na babae at siya ay nakaligtas. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang oras, hinanap ni Yoriza ang kanyang ina at nakilala siya. Habang sinasabi ito ni Hichura kay Golem, nakaupo si Yoriza sa may pasukan ng tent at nakikinig sa lahat. Hindi siya makapaniwala na buong buhay niya ay nagsisinungaling ang taong pinakamamahal niya. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Tinamaan sila ng isa pang sandstorm na napakalakas na nagpatalsik kay Yoriza at sumali mula sa bagon. Sinubukan silang habulin ni Hichura ngunit pinigilan siya ni Golem. Nasuri na niya ang direksyon na dinala ng hangin sa mga bata at alam niyang makakarating sila ng ligtas. Matapos lumipas ang bagyo at ligtas na nakarating ang mga babae. Sina Golem at Hichura ay dumating sa lugar at ipinahayag ni Hichura na naniniwala siyang maaaring narinig ni Yoriza ang kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Alam niyang hindi na mauulit ang kanilang relasyon. Hinikayat siya ni Golem na panagutin ang kanyang mga kasalanan at harapin si Yoriza, kahit na masakit ito. Sa sandaling iyon, may nakita siyang isang bagay at tinasa ang lugar upang makita sina Sumali at Yoriza na hinahabol ng isang higanteng insekto. Siya at si Hichura ay naging mas malapit para gumawa ng plano. Aabalahin ni Golem ang insekto habang inililigtas ni Hichura ang mga babae. Ngunit nagpa siya si Hichura na baguhin ang plano at sa halip ay maging decoy. Nakuha niya ang atensyon ng insekto, pinalayo ito sa mga babae. Sa palagay niya, mas mabuting sundan siya ng insekto dahil wala siyang masyadong oras para mabuhay pa rin. Pagkatapos ay bumagsak siya dahil sa pagod at ang insekto ay papalapit at handang tapusin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Yoriza at ipinagtanggol siya. Inatake ni Golem ang insekto, sa wakas ay lumipad ito. Matapos magalit si Yoriza kay Hichura dahil sa pagtatangkang takasan ang responsibilidad sa pamamagitan ng pagkakasawi, hinihiling niyang malaman kung bakit siya nanatili sa piling niya, kahit na nanganganib na malaman niya ang katotohanan at makaganti. Sinabi sa kanya ni Hichura na wala siyang pakialam doon. Ibibigay niya ang buhay niya para sa kanya dahil siya lang ang layunin niya sa buhay. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Yoriza na huwag magpakasawi kung mahal na mahal niya ito. Gusto niyang manatiling buhay siya at mamuhay kasama niya bilang kanyang parusa. Pumayag naman si Hichura at nagkasundo sila at lahat sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagsisimulang mag-alala si Golem dahil matagal na silang umalis sa huling bayan nang walang nakikitang isang tao bukod kay Hichura. Napunta nga siya dito dahil sa isang tsismis, ngunit mukhang hindi ito totoo. Sa gabi,
Tinanong ni Sumali si Yoreza kung bakit biglang nawala ang mga tao. Hindi gusto ni Yoreza na sabihin sa kanya ang totoo, kaya iminumungkahi niya na matulog na lang sila. Si Golem ay nakaupo sa labas at naaalala ang pangako na ginawa niya kay Sumali na manatili sa kanya magpakailanman, ngunit hindi ito mangyayari dahil ang mga bitak sa kanyang balat ay lumalaki ng mas malaki at mas malaki. 300 araw na lang ang natitira sa kanya. Nang maglaon, nalaman niya mula kay Hichura na mayroong isang nayon sa kanlurang dulo ng disyerto kung saan maaaring makahanap siya ng impormasyon tungkol sa mga tao. Pagkatapos ay nagpasya siya na pupunta sila roon ni Sumali. Pagkatapos ay ikinwento niya kung ano ang natutunan niya tungkol sa mga tao mula sa paglalakbay kasama si Sumali. Tinawag ni Hichura na swerte si Sumali dahil nakakuha siya ng proteksyon ng isang golem kahit na siya ay tao. Bagamat hindi sigurado si Golem na lubos niyang mapoprotektahan siya, ang mga salita ni Hichura ay nagpapagaan ng kanyang puso at nagbibigay sa kanya ng kaunting kapayapaan ng isip. Kinabukasan, lahat sila ay nakaalis sa disyerto at nakalapit sa isang kagubatan. Mayroong isang ilog doon na magdadala kina Sumali at Golem sa nayon na kailangan nilang puntahan. Naghiwalay ang magkapareha, na nangangakong magkikitang muli sa hinaharap. Narating ni na Golem at Sumali ang nayon pagkatapos maglakad ng ilang oras at huminto para kumain sa isang punto. Ang nayon ay isang witch village kung saan ang mga mangkukulam ay namumuno at tumatanggap ng mga manlalakbay mula sa lahat ng dako upang makipagpalitan ng impormasyon. Sila rin ang nagmamay-ari ng pinakamalaking library sa mundo na puno ng mga libro sa iba't ibang paksa tulad ng pagkain at gamot. Dito kailangan ni Golem at Sumali para mahanap ang lahat ng impormasyon sa mga tao. Kaagad pagdating nila, inanyayahan at ibinebenta ng ilang mga mangkukulam doon kay Sumali ang maraming pagkain at lahat ay binibili niya. Pagkatapos niyang mabusog, tinulungan siya ng isang mangkukulam at si Golem na pumunta sa library para magsaliksik. Ipinakilala sila sa isang librarian, si Hazilia, na tutulong sa kanila. Sinabi sa kanya ni Golem ang layunin ng kanilang paglalakbay, at tinutulungan niya silang makahanap ng talambuhay sa mga tao sa kanilang mga talaan. Si Sumali ay naging umaasa at sabik na basahin ang aklat, kaya hinahanap nila ito. Sa kasamaang palad, wala ito sa library. Nasa kapatid ito ni Hazilia, si Petra, na hindi maalala kung saan niya ito inilagay. Tumutulong si Sumali na hanapin ito at sa kabutihang palad ay nahanap ito sa bookshelf. Gayunpaman, may ilang librong kumakain ng isda na nakakabit dito kapag hinugot niya ito. Mabilis na dumami ang isda at hinarap sila ni Hazilia gamit ang kanyang mahika na humahanga kay Sumali, pero hindi pa tapos ang problema. Ang mga labi ng mga isda ay nagtitipon at isang malaking isda ang nagpakita sa harap nila. Nagsimula itong umatake sa kanila at ibinagsak si Golem sa lupa. Habol nito ang libro, ngunit tumanggi si Sumali na bitawan ito dahil mahalaga ito sa kanya. Sinusubukan niyang tumakbo kasama nito, ngunit napadpad at nahulog. Nalaglag ang libro sa kanyang mga kamay at kinain ito ng isda. Pagkatapos ay sinubukan din nitong atakihin siya, ngunit hinarang ni Golem at hinaranggan ito ng kanyang braso, na nagiging sanhi ng tuluyang pagkabasag ng balat. Binuksan niya ang kanyang lihim na mata, na nagbabago ng kulay mula berde hanggang kahel. Sinisimulan nito ang mode ng pag-atake, na naglalabas ng kanyang malapakpak na mga paa na may matinik na dulo at binababa ang isda kasama nito. Ang isda ay sumabog at nawawala. Ang mga mangkukulam ay naiwang nakatulala, at si Sumali ay naiwang malungkot na nasaktan ang kanyang tatay. Umiiyak siya at sinisisi ang sarili dahil dito. Nasira ang libro, na lalong nagpaiyak sa kanya, at sinubukan ni Golem na aliwin siya. Iminumungkahi ni Petra na tingnan nila ang mga talaan ng mga nanghihiram upang mahanap ang huling taong maaaring nakabasa ng aklat. Sinuri ni Hazilia at nalaman na ito ay huling hiniram ni Ivy, ang kanilang punong librarian, 300 taon na ang nakalilipas. Buhay pa siya ngunit mahina ang kalusugan. Nadismaya si Sumali kaya na-curious si Petra kung bakit napakahalaga sa kanila ng impormasyon. Hindi nila sinasabi at nakikiusap lang sa kanya si Sumali na tulungan sila hanggang sa maibigay niya sa kanila ang kanyang espesyal na libro na kanyang isinulat. Isa itong mapa ng library na nagdedetalye pa ng mga lihim na paraan para ma-access ang mga underground na lugar kung saan nakatira si Ivy. Ginagamit ito ni na Golem at Sumali para makalusot sa library, ngunit mabilis silang nahuli ng isang sistema ng pagsubaybay ng insekto.
Nag-trigger ito ng mga alarma upang alertuhan ang mga mangkukulam sa kanilang panghihimasok. Ang mga tagapag-alaga ng silid-aklatan ay agad na nanghuhuli habang ang dalawa ay nagtatangkang tumakas mula sa mga insekto. Dumating sila sa isang lugar kung saan walang iba kundi tubig sa ilalim at tumalon sila para iligtas ang kanilang sarili. Sa ilalim roon, nakakita sila ng ilaw sa isa sa mga siwang sa dingding. Nakarinig sila ng boses na tumatawag sa kanila at lumalangoy sila papunta doon. Lumalangoy sila hanggang sa makarating sila sa isang lugar na may kaunting tubig, kaya lumabas sila. Nasa harap ito ng kwarto ni Ivy, ang lugar na hinahanap nila. Hinarang sila ng mga tagapag-alaga, ngunit bago nila maparusahan ang mag-ama, muling nagsalita ang boses. Sinasabi nito sa mga tagapag-alaga na hayaan silang pumasok sa silid. Pumasok sila doon upang makipagkita kay Ivy at magtanong tungkol sa talambuhay na libro. Inihayag ni Ivy na siya talaga ang sumulat ng aklat na humantong sa pagkasawi ng mga tao. Ang libro ay tungkol sa kwento ng isa sa kanyang mga ninuno, si Fedora. Siya ang unang mangkukulam na nakipag-ugnayan sa mga tao. Siya ay naglalakbay pabalik sa kanyang nayon nang siya ay maabyutan ng isang bagyo na humihip sa kanya sa isang nayon ng tao. Sinamba ng mga tao doon ang isang golem na nagngangalang Horizon na nagbigay sa kanila ng lupaing taytirhan. Hindi alam ni Fedora kung anong uri ng lahi ang mga tao. At nang magtanong siya, nalito ang mga tao. Hindi nila alam na marami pang ibang lahi bukod sa kanila at nagsimulang magduda kay Fedora. Pinakalma sila ni Horizon at sinabi sa kanila na si Fedora ay tao rin. Noon nalaman ni Fedora na ang mga tao ay may takot sa hindi alam dahil sila ay mahina at duwag. Tinatapos nila ang anuman or sino mang hindi nila maintindihan upang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Natakot si Fedora, ngunit nangako si Horizon na paprotektahan siya hanggang sa makauwi siya. Nanatili siya doon ng ilang oras at nakikisama sa lahat. Nang dumating ang oras ng kanyang pag-alis, masaya si Fedora, ngunit malungkot din dahil nakakasama niya ang lahat. Nagkaroon pa siya ng bagong kaibigan, si Mia, na mahal siya bilang isang kapatid. Bago siya umalis, nasaksihan niya ang galit at takot ng mga tao. Nakakuha sila ng isang beast at pinahihirapan ito dahil natakot sila dito. Pinahirapan nila ito at binato habang tinatawag ito. Ginawa rin ni Mia ang parehong bagay, na nagpasindak kay Fedora. Kaya, nagpa siya siyang tumakas, natakot na kapag nalaman niya ito, aatakehin din siya. Naghintay siya sa isang puno malapit sa dagat para sa isang buhawi na dumating at iuwi siya. Nag-alala ang mga taga-nayon sa pagkawala niya at nagsimulang hanapin siya. Nauna siyang natagpuan ni Mia at tinanong ni Fedora kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang isa siyang beast. Si Mia ay hindi naniniwala sa pakikipagkaibigan sa mga halimaw na naging dahilan ng pagkadismaya ni Fedora. Isang napakalaking bagzo ng hangin ang tumama sa kanila at aksidenteng nahulog si Mia sa bangin at gamapo sa ilang ugat sa gilid nito. Umiyak si Fedora para sa kanya na nagpaalerto sa mga taga-nayon at tumakbo sila papunta sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin at gustong tumulong ni Fedora ngunit natatakot siyang lumabas ang katotohanan. Gayunpaman, nang maputol ang mga ugat at bumagsak si Mia, nagpa siya siyang tumulong, gamit ang kanyang wallis upang lumipad at iligtas siya. Pagkatapos noon, sinimulang tawagin ng mga tao ang kanyang pangalan at pinagbantaan siyang tatapusin kapag hindi siya aalis. Dumating si Horizon at nagpanggap na pinatawad siya dahil iniligtas niya si Mia para makaalis siya ng ligtas. Umiyak si Mia para sa kanya at sumigaw na kaibigan niya si Fedora kahit anong mangyari. Ito ay nagpasaya kay Fedora at nagkaroon ng pag-asa na maaaring tanggapin ng mga tao ang ibang mga lahi balang araw. Bumalik siya sa kanyang nayon at naging punong librarian. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang kwento sa kanyang kahalili ngunit pinagbawalan ang sinuman na isulat ito sa loob ng 1,000 taon. Naniniwala pa rin siya na magkakasundo ang mga tao at mga beast. Gayunpaman, dumating si Ivy at nagpa siya na isulat ang kwento na humantong sa digmaan na halos lipulin ang sangkatauhan. Hindi alam ni Sumali kung ano ang gagawin dito. Natatakot siya at nagtanong kung ang mga tao sa kwento ay tao rin tulad niya. Kinumpirma ito ni Ivy na nagpaparamdam sa kanya ng masama dahil kapareho niya sila. Tinawag siya ni Ivy ng mas malapit at tinanong siya kung natatakot siya sa kanya at sa iba pang mga beast. Ang sabi ni Sumali ay hindi dahil marami siyang kaibigan na beast rin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ivy na walang dapat ipag-alala.
May pag-asa lang na maabot ang pagkakaunawaan, kung ang mga bond ay maaaring gawin sa pagitan ng dalawang mapagmahal na puso, magkakaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na pumunta sa mga dulo ng mundo upang hanapin ang huling natitirang mga tao na nakatira doon. Sa wakas, siya ay naging isang pulutong ng mga paru-paro habang hinihiling niya sa kanila ang proteksyon ng mundo. Muli, ipinagpatuloy ni na Sumali at Golem ang kanilang paglalakbay. Umuulan at nakahanap sila ng treehouse na masisilungan. Ang treehouse ay pag-aari ng mga tappers na umaani ng matamis na katas mula sa mga puno sa lugar. Sa ngayon, walang laman ang treehouse. Kaya, tinutulungan ni na Sumali at Golem ang kanilang sarili. Gumagawa sila ng pagkain mula sa mga sangkap at recipe na makikita nila doon, at nag-iiwan ng pera si Golem para bayaran ang kanilang karanasan. Tuwang-tuwa si Sumali sa lahat ng sinabi niya kay Golem na natutuwa siyang tatay niya ito, at wala siyang iba pang gusto. Pagkatapos, kinain niya ang pagkain at umiiyak sa tuwa, na sa palagay ni Golem ay isang labis na tugon sa pagkain. Hindi niya maintindihan ang tears of joy. Habang kumakain si Sumali, napagtanto niya na ang isa sa kanyang mga ngipin ay maluwag. Ngunit bago niya ito maipakita kay Golem, dumating sina Yabishiro at Shizano upang humingi ng kanlungan mula sa ulan. Nagkukwentuhan silang lahat dahil matagal na silang huling nagkita. Nag-aalok si Sumali na ibahagi ang kanyang cake sa kanila, ngunit pagkatapos ay naalala na ang kanyang ngipin ay maluwag at tumatakbo sa kama, na iniiwan ang kanyang mga bisita na nalilito. Talagang nag-aalala siya sa ngipin na kahit na ayaw niyang kumain ng candy kinabukasan. Ang grupo ng apat ay pagkatapos ay nagtungo sa lungsod na tinawag na Baygan ng Magkasama. Ang lungsod ay mukhang magulo, puno ng mga kriminal at kriminal na aktibidad. Nais ni Shizano na pumunta doon upang maghanap ng isang sikat na dentista upang matuto mula sa kanya. Nang malaman ni Sumali na ang isang dentista ay isang doktor ng ngipin at kailangang bunutin ang mga nasirang ngipin, siya ay natakot. Nahanap nila ang dentista na si Soki, na parang daga na beast. Tamang-tama ang lahi niya sa propesyon dahil maliliit at maaring pumasok sa bibig ng mga pasyente para ayusin ang mga ngipin, at ito ay mas nakakatakot kay Sumali. Lalong lumala ang kanyang takot nang ipaliwanag ni Soki kung paano niya pinangangalagaan ang mga cavity at kung paano niya binubunot ang mga ngipin kung nasira ang mga ito. Pagkatapos si Shizano ay tapos na sa pagkuha ng mga tala, umalis sila na may Sumali na traumatized pa rin. Napansin ito ni Golem at tinanong siya kung ano ang mali, pero ayaw niyang sabihin at tumakbo palayo. Nabangga niya ang isang kriminal na mukhang beast at ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Golem at ang iba pa para tingnan siya. Ang kriminal ay agad na humingi ng pera mula sa kanila para kay Sumali na nakabangga sa kanya, na tinatawag itong isang insulto. Wala si Golem ng halagang gusto nila at hinihiling ng mga kriminal na isukaw niya ang anumang mayroon siya dahil kapangyarihan ang mahalaga doon. Pagkatapos ay nagpa siya si Yabishiro na ipakita sa kanila ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-atake sa kriminal. Hinarap ni Golem ang isa sa mga kaibigan nito at sinubukan ng isa pang kaibigan na salakayin sina Shizano at Sumali nang makitang maliit sila. Kawawa naman siya, nakakalaban din si Shizano. Sinubukan ni Sumali na lumayo sa eksena, ngunit bumagsak siya at lumabas ang kanyang ngipin. Pagkaalis ng mga kriminal, tiningnan siya ni Golem at ipinakita niya sa kanya ang ngipin. Natatakot siya na hindi na ito babalik at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi rin alam ni Golem kung ano ang nangyayari, kaya bumalik sila kay Soki. Sinabihan sila ni Soki na ito ay isang ngipin lamang at isa pa ay o bumuli. Binigyan niya sila ng isang maliit na lalagyan upang iimbak ito kasama ng magiging baby teeth ni Sumali at umalis sila. Habang naglalakad sa kalye, nakasalubong nila ang isang innkeeper. Nakita niyang inatake nila ang mga kriminal kanina at gusto niyang kunin sila bilang bodyguard niya. Iyon ay dahil malapit ng mag-snow at ang bayan ay makakakuha ng mas maraming manlalakbay na naghahanap ng masisilungan. Magiging mahirap ito para sa lahat dahil dadami ang aktibidad ng mga kriminal. Bilang kapalit, hahayaan sila ng innkeeper na manatili sa kanyang lodge sa gilid ng bayan ng libre. Pumayag naman sila at pumunta sa lodge para magpahinga. Habang natutulog sina Sumali at Yabishiro, isiniwalat ni Shizano kay Golem na alam niyang tao si Sumali. Alam niyang simula nang magkita sila dahil iba ang amoy nito. Tinanong niya kung bakit nagpapanggap si Golem bilang kanyang tatay. Tumugon si Golem na hindi niya ito napagdesisyonan mismo.
Nangyari lang ito noong una niya itong nakilala at yumako sa tungkuling protektahan siya. Ikinwento niya ang sandali na una niyang nakilala si Sumali at kung paano sila napunta sa paglalakbay na ito. Hiniling ni Shizano na makita ang kanyang katawan at alamin kung gaano katagal ang natitira sa kanya ngayon. Inalis ni Golem ang kanyang damit at ibinunyag na karamihan sa kanyang katawan ay wala ng balat. Ang natitirang bahagi ay ang kanyang ulo, leeg, kamay, at hita. Nagsisimula na ring mag-crack ang panloob na balat at lumalabas ang likido. Nagsimula na rin ang paglangit-ngit ng kanyang mga kasukasuan, na lahat ay bumababa sa kanyang pag-andar. Hiniling niya kay Shizano na alagaan si Sumali kapag ang kanyang katawan ay ganap na nasira. Natatakot siya na baka matapos ang kanyang buhay bago niya matapos ang kanyang paglalakbay. Sumang-ayon si Shizano, ngunit alam niyang hindi talaga iyon ang gusto ni Golem. Nais niyang ibalik si Sumali sa mga tao sa simula, ngunit pagkatapos maglakbay kasama niya, gusto niya ngayon na mas makita itong ngumiti. Hinihikayat siya ni Shizano na huwag pa siyang susuko kung iyon talaga ang gusto niya. Kinabukasan, sinimulan ni na Golem at Yabishiro ang kanilang bodyguarding job sa loob ng 7 araw habang si Shizano ay nagbabantay kay Sumali sa lodge. Sinabi ni Golem kay Shizano kung paano kumilos si Sumali at kung anong uri ng pagkain ang hindi niya gusto, na ikinagulat ni na Shizano at Yabishiro kung gaano siya kaprotektado. Para sa isang Golem na nagsasabing walang damdamin, tiyak na nagmamalasakit siya sa kanyang anak na babae. Siya at si Yabishiro ay umalis, at si Sumali ay nagising upang makita ang makapal na nyebe. Gusto niyang maghandog ng pasasalamat para kay Golem, ngunit hindi siya makaisip ng anumang magagandang ideya. Kinagabihan, bumalik sina Golem at Yabishiro, at sabay silang kumain ng hapunan. Walang magandang regalo si Sumali para sa kanya, kaya pinag-iisipan niya ito. Kinabukasan, nakakuha ng ideya si Shizano na maghabi ng isang bagay kapag nakakita sila ng wool sa lodge. Bago nila gawin iyon, dumating ang asawa ng innkeeper, si Rosana, para bigyan sila ng mga panestos. Nakita niya ang wool at nalaman na sinusubukan ni Sumali na gumawa ng regalo para kay Golem, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Iminungkahi niya ang isang feta band, na gumaganap bilang isang good luck bracelet. Tinuturuan pa niya si Sumali kung paano gawin ito. Napakasaya nila, at sa wakas ay niyakap ni Rosana si Sumali sa pananabik. Sa sandaling iyon, naaamoy niya ang amoy ng tao sa kanya, ngunit naabala siya nang hilingin ni Shizano na turuan din siya kung paano gumawa ng feta band. Sa gabi, bumalik sina Golem at Yabishiro sa lodge habang si Rosana ay umuwi. Ibinunyag niya na si Sumali ay isang tao sa ilang mga beast na nanghuhuli ng mga tao. Sa huling araw ng trabaho ni na Golem at Yabishiro, tinanong ni Rosana kung aalis sila gamit ang kanlurang kalsada. Kinumpirma nila at sinabi niya sa kanila na hindi ito ligtas. Ngunit may alam siyang ibang daan na tanging mga taga-nayon lamang ang nakakaalam. Sinasabi niya na ginagawa niya ito upang protektahan si Sumali. Si Sumali sa kabilang panig ay tinatapos ang kanyang regalo habang sina Golem at Yabishiro ay nasa kanilang trabaho. Nakakakuha sila ng mas maraming supply para sa kanilang paglalakbay na kanilang ipagpapatuloy sa susunod na araw. Bumalik sila sa lodge at niregaluhan ni Sumali si Golem kasama ang feta band. Niregalo din sa kanya ni Golem ang isang katulad na banda. Nakakuha sila ng isa't isa ng parehong regalo na nagpapasaya kay Sumali. Nagpapasalamat siya kay Golem at nagpasalamat din siya sa kanya. Pagkatapos magpasya ni Shizano na maglaro sila sa snow bago sila kumain ng hapunan at lahat sila ay masaya. Gumawa pa sila ng Golem at Sumali snowmen bago bumalik sa loob. Mamaya sa gabi, habang tulog ang lahat, nakita ni Golem na may paparating. Ito ay isang grupo ng mga kriminal na patungo sa lodge. Ginagamit niya ang kanyang mata upang pakinggan ang kanilang pag-uusap, at narinig ang mga ito na nag-uusap tungkol sa kung paano nila mahuhuli ang kanilang unang tao sa mahabang panahon. Ginaising niya ang lahat at sinabi sa kanila kung ano ang nangyayari. Ito ay humantong sa kanya upang tapusin ang pagbubunyag na si Sumali ay tao kay Yabishiro. Hindi ito alam ni Yabishiro, ngunit pinili niyang protektahan din si Sumali, dahil nagustuhan niya ang kanyang pagkain noon. Kaya siya ay nananatili sa likod habang ang iba ay tumakas. Pagdating doon ng mga bandido, hinanap nila ang buong bahay para kay Sumali, ngunit hindi siya nakita. Pagkatapos ay nagpa siya si Yabishiro na atakihin ang isa sa kanila bago umalis.
Iniisip nila na sinusundan niya si Sumali, kaya sinusundan din nila siya. Samantala, si Sumali at ang iba ay nakahanap ng isang lumang minahan na ginawa sa mga bundok. Ito ang lugar na sinabi ni Rosana kay Golem at Yabishiro, magkikita sila ni Yabishiro sa exit sa kabilang bahagi ng mga bundok. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa isang lugar na nakakandado. Sa sandaling iyon, nakita ni Golem ang iba pang mga bandido na dumating upang manghuli sa kanila sa minahan. Tumakbo sila pasulong upang makalayo, ngunit napunta sa isang lugar na may putol na tulay. Naabutan sila ng mga bandido, na labis na nakakatakot kay Sumali. Nang makita ito ni Golem, hinawakan niya si Shizano at tumalon sa lupa sa ibaba, gamit ang kanyang mga pakpak upang pabagalin ang mga ito bago sila lumapag. Ang hakbang na ito ay tila gumamit ng labis na kapangyarihan, na nag-iiwan sa katawan ni Golem na walang tigil sa paglangit-ngit. Pero malayo pa ang kanilang lalakbayin dahil malapit nang maabyutan sila ng mga bandido. Si Yabishiro sa kabilang banda ay namamahala sa pag-aalaga sa kanyang hanay ng mga bandido. Gayunpaman, napagtanto niyang may masamang mangyayari sa kanyang mga kaibigan kapag naputol ang strap ng kanyang sapatos. Siya ay isang mapamahiin na tao at iyon ay isang masamang palatandaan. Nakarating ang tatlo sa minahan sa isang lugar na sinasabing labasan at doon nakita si Rosana. Naglalakad siya kasama ang mga ito na sinasabing pumunta siya roon upang magdala sa kanila ng bagong mapa pagkatapos maalala na gumuho ang tulay. Pagkatapos ay itinuro niya sila sa isang tiyak na direksyon na dapat na labasan. Gayunpaman, nakulong sila kapag lumakad sila sa ganoong paraan. Doon nila napagtanto na nakikipagtulungan si Rosana sa mga bandido. Alam ni Golem na maaari niyang sirain ang gate, ngunit mababawasan nito ang kanyang natitirang oras upang mabuhay. Kung mangyayari iyon, hindi niya mapoprotektahan si Sumali. Kaya, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang oras. Habang inihahanda ng mga bandido ang kanilang mga sandata, nagpasya si Rosana na sabihin sa trio ang isang kwento tungkol sa isang taong tumapos sa isang beast na nagligtas ng isang tao na bata dahil lamang siya ay naiiba. Nangyari ito ng paulit-ulit hanggang sa napagtanto ng mga beast na hindi sila ligtas at kailangan nilang tapusin ang mga tao upang mabuhay. Natatakot at ginulat nito si Sumali ng labis na siya ay bumagsak sa kanyang mga paa sa hindi makapaniwala. Lahat ng mga kwentong naririnig niya tungkol sa mga tao ay kakilakilabot. Sinimulan ni Rosana na kantahin ang kantang minsang kinanta ni Killua tungkol sa isang beast at isang bisita. Ang natitirang bahagi ng kanta ay nagdedetalye ng eksakto kung ano ang ginawa ng mga tao sa mga beast, na hindi nakakatulong sa kaso ni Sumali. Sa dulo, bumalik ang mga bandido dala ang kanilang mga armas, handang putulin si Sumali at ibahagi siya sa kanilang mga sarili. Binuksan nila ang gate at lumapit sa kanya. Sinubukan ni Shizano na mga tuwiran sa kanila, ngunit tinamaan siya ng mga ito sa tagiliran. Walang ibang nakikitang paraan si Golem kundi ang lumaban. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang kamay, ngunit ang kalahati ng kanyang braso ay nasira at nahuhulog. Siya ay bumagsak sa sahig na nagpalungkot kay Sumali. Siya ay umiiyak para sa kanya habang siya ay nakahiga doon na hindi alam ang nangyari. Nakikita niya kapag umiiyak ito para sa kanya at dinadala. Inilalagay siya sa isang mesa para putulin na siyang ikinagalit niya. Namumula ang kanyang mata at masakit na muling nag-transform. Isang malaapoy na bagay ang nagpapakita sa kanyang bukas na katawan na nakakatakot sa mga bandido. Inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan na nilikha mula sa kanyang panloob na init at espiritu. Nagpakita ang ibang apoy sa kanyang katawan na nakapalibot sa bowl ang apoy. Pinaputukan niya ang mga ito sa mga bandido na naging dahilan upang siya ay mabalik sa sahig. Hindi tumama ang apoy sa mga bandido, ngunit natatakot pa rin sila at tumakbo para sa kanilang buhay. Nang bumangon si Golem at nagsimulang umungal, hinabol niya sila, naiwan sina Sumali at Shizano. Sinabi ni Shizano kay Sumali na kailangan nilang pumunta at pigilan si Golem, na tila nawalan ng malay. Naabutan niya ang mga bandido at pinahirapan ang mga ito. Dumating sina Sumali at Shizano at sinubukang tawagan siya sa kanyang katinuan. Nang sasalakayin na niya si Rosana, dumating si Yabishiro at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagharang sa pag-atake. Ayaw niyang ituloy ni Golem ang kanyang pag-aalsa dahil makikita siya ni Sumali na ganito. Gayunpaman, nakatuon si Golem sa pag-aalis ng kanyang target. Inalis niya si Yabishiro sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa pader at sinubukang salakayin si Rosana.
Mabilis na pumasok si Sumali sa pagitan nila, ngunit natakot si Yabishiro na saktan siya ni Golem at sinabihan siyang lumayo. Hindi siya naniniwalang gagawin iyon ni Golem at mananatili doon. Itinaas ni Golem ang kanyang kamay patungo sa kanya at umaasa siyang tatapikan siya nito sa ulo at napapikit siya nang makalapit ito. Hinawakan ni Golem ang kanyang ulo at bumalik ang kanyang isip nang maalala siya. Nagiging berde ang kulay ng kanyang mata at agad siyang bumagsak sa sahig. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya sa kagubatan na may mga benda sa buong katawan. Si Sumali ay natutulog sa tabi niya at nang magising siya, napaiyak siya nang makitang gising ang kanyang tatay. Dumating din sina Shizano at Yabishiro at tinanong sila ni Golem kung ano ang nangyari dahil malabo ang kanyang memorya. Nakita niya ang isang benda sa ulo ni Yabishiro at napagtanto na malamang na nasugatan siya nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at kay Sumali sa pananakot sa kanya. Lahat sila ay nagsimulang maglakad habang sinusuri ni Golem ang kanyang kalagayan. Alam niyang nabawasan ng husto ang kanyang oras, ngunit hindi niya alam kung ilang oras na lang ang natitira sa kanya at masama rin ang functionality niya. Gumagawa sila ng kampo malapit sa ilog at sina Sumali at Shizano ay nanguhuli ng isda para sa hapunan. Nagload si Golem sa isang bagon at ibinaba ang ilan, na nagudyok kay Yabishiro na sabihin sa kanya na magpahinga. Sa tingin niya ay ayos lang dahil medyo abala. Kapag gumaling na siya, gagawa siya ng mas mahusay. Pero kapag kumakain sila, nahihirapan siyang kumuha ng isang basong tubig. Napansin ito ni Shizano, ngunit hindi ito nagsalita. Kapag natutulog sina Yabishiro at Sumali, pinuntahan siya ni Shizano para kausapin siya. Inihayag niya na nakaramdam siya ng limitado sa kanyang mga galaw, pandinig, at paningin. Hindi rin niya alam kung may oras pa siya dahil hirap na hirap siya simula nang umalis siya sa kagubatan niya. Alam niyang malapit na siyang tumigil sa paggana, kaya plano niyang umalis kay Sumali bago iyon. Nangako si Shizano na susuportahan ang kanyang desisyon ngunit hiniling sa kanya na muling isaalang-alang ito. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at nakarating sa isang bayan ng mga kambing na mga beast kung saan nagaganap ang isang pagdiriwang ng pag-aani. May mga bulaklak doon na ginagamit nila upang gabayan ang kanilang mga ninuno sa kanila upang pasalamatan sila. Tinanong ni Sumali si Golem tungkol sa kasanayang ito at ibinasura ito ni Golem dahil imposibleng umiral ang mga multo. Hindi siya naniniwalang nagiging multo ang mga tao kapag nasawi sila, bumabalik lang sila sa lupa. Sa kabila nito, bumibili siya ng napakaraming treat kay Sumali dahil ang isang pagdiriwang ay isang espesyal na araw sa kabila ng tradisyonal na kaalaman nito. Sa pagtatakda ng araw, mayroong isang palabas na inilalagay ng mga performer. Tinulungan ni Yabishiro si Sumali na panoorin ito sa kanyang mga bisig. Nakita ni Golem kung gaano siya kasaya sa kanya at kay Shizano at nagpas siyang umalis kaagad. Nang mapansin ni Sumali na wala siya, nagsimula siyang magpanik at tumingin sa paligid. Sinabi ni Shizano sa kanya at kay Yabishiro na hindi na babalik si Golem. Hindi makapaniwala si Sumali sa kanyang pandinig at lalong nadagdagan ang kanyang pagkataranta. Nagsisimula siyang tumakbo sa paligid upang hanapin siya na may sirang puso. Tumakbo siya sa kagubatan at laminggalinga hanggang sa matagpuan niya ito sa tabi ng ilog. Pinipigilan niya itong lumapit dahil hindi niya maipagpatuloy ang paglalakbay kasama niya. Sinabi niya na kung mawalan siya ng kontrol muli, maaaring masaktan niya ito. Si Sumali ay hindi naniniwala gayunpaman, at siya ay natatakot na siya ay malungkot nang wala siya. Tinanong niya kung hindi ba siya mag-iisa kung wala siya, at sinabi niya na walang emosyon ang Golem, kaya hindi siya makakaramdam ng kalungkutan, pero alam niyang nagsisinungaling siya. Iyon ay dahil nagalit siya sa kanyang pagkawala or nag-aalala sa kanyang pagkakasakit dahil ayaw niyang malagay siya sa panganib. Dagdag pa, siya ay nananatili sa kanya kapag siya ay natutulog upang hindi siya malungkot at hinawakan niya ang kanyang kamay upang palagi siyang kasama. Tatay niya siya, kaya naman naging mabait ito sa kanya kaya talagang may emosyon siya. Sa wakas ay tinanggap ni Golem na marahil ay mayroon siya ng mga ito. May puso rin siya, at gusto niyang makasama rin siya. Niyakap niya ito at nangakong mananatili sa piling niya magpakailanman bilang kanyang tatay, kahit na siya ay masawi at wala ng iba kundi isang kaluluwa at maging multo. Gusto niya itong makasama at maaaring hindi siya naniniwala sa mga multo, ngunit sigurado siyang gusto niyang maging isa kapag nasawi siya upang patuloy niyang makita ang ngiti nito.
Pagkatapos nilang pareho na bumalik kina Shizano at Yabishiro, silang apat ay muling nagsama at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay bilang isang pamilya.